Amen, amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Aren't you glad that you're in the house of God this morning? Amen. All right, if you're happy, then turn around, shake hands with one another, and give your best smiles. Yung mga nandiyan dyan muna sa gilid natin, batiin muna natin sila ng isang magandang umaga. Pag bumati tayo ng magandang umaga, let us make sure that we have the best smiles in our faces. Amen? No, maganda pag yung babati ka, yung kapanipaniwala. Kanina, ang bihira. Kahit ano atang katok sa pinto, walang nagbubukas. Masyadong nilamig, mga kapatid, no? Pero salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama dito po sa tahanan ng Diyos ngayon pong umaga po na ito. Again, are you happy this morning? Amen! Amen. Alam niyo, tayong mga maaga dito, blessing yan at pagpapala yan sa atin ng Panginoon na ginising tayo ng maaga ng Panginoon kahit ayaw natin bumangon, lalo na kapag naghalo na ang init ng comforter, ang init ng kumot at lamig ng aircon. Yan. Yan yung mga mahirap igising, no? Yung mga maiinit ng pakiramdam sa ilalim ng kumot. Kaya minsan pag kumatok yung mga nagsusundo, ang sagot natin, walang tao. Ano po? Pero again, salamat sa Panginoon na nandito po tayo ngayon. Amen? Are you ready for this Sunday school? Amen? Amen. All right, and let's open our Bibles. Tuloy-tuloy po tayo ngayon sa ating pong Sunday school. At salamat sa Panginoon na tayo po ay muling nandito ngayon sa tahanan ng Diyos upang mag-aral ang salita ng Diyos ngayong pong umaga po na ito. And salamat sa Panginoon dahil merong paraan ng Panginoon para matuto po tayo ng kanyang salita at higit sa lahat ay magkaroon ng paraan para sumunod sa kanyang salita. At bilang isang anak ng Diyos, kasiyahan na dapat natin na tayo po ay sumunod sa salita niya. Amen? Alright, Matthew chapter number 7. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter number 7. And I will begin reading from verse number 24. And sundan nyo lamang po ako ng inyo pong mga mata para po sa aming mga bisita. Ano po, ay kung wala pa po kayong Bibles at sa mga katabi nyo na meron silang Bibles, just share them the Bible. At ganun, kung medyo malabo na ang mata, ay we will provide verses sa ating pong screens and monitors, so that tayo makakasunod pa rin po tayo sa ating babasahing talata. Okay? Matthew chapter number 7, verse number 24, the Bible says, "Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock." Verse number 26. "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it." Now, makikita po natin dito ang dalawang personality ng tao, isang wise man at isang foolish man. Now, kung titingnan po natin, they have both the same thing na ginawa. Alin po yun? Na sila ay nag-build ng house. Pero makikita po natin ang dalawang differences po nito pagdating po sa ating pong pag-uusapan. Alright, so let's bow our heads for prayer, please. Dakilang Diyos, ang banal ang kapangyarihan sa lahat. Lord, thank you, O God, for waking us up this morning. Thank you, O God, for giving us a new strength and a new life. And thank you for providing our needs this morning, O God. And thank you also for taking good care of us as we head here to the church, to your church, O God. And we are so much thankful dahil sa pagkakataon po na ito, we're be able to listen to your word at muling matuto, Panginoon, mula po sa inyong salita. So please, whatever it is that Satan will try to do, O God, to hinder our understanding as we listen to your word, huwag niyo po siyang pahintulutan, O Diyos,
At gamitin niyo po, Panginoon, ang inyo pong salita upang sa gayon kami po ay meron pong matutunan sa aming pong Sunday School ngayon pong umaga po na ito. Continue to bless us, O God, and use me, I pray, and please forgive us from all of our sins. Make us worthy to receive your word this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Now, dito po sa ating pong talata pong binasa, again, are you ready for the Sunday School? Amen. Amen. Para po sa mga kapatiran po natin na pumapasok pa at kararating lamang, ay sunod lamang po tayo sa mga ushers because they will provide you the best seat that they can give para kayo po ay makapakinig ng maayos ng salita ng Diyos. At tayo, again, sabi ko nga po, tayo mga maaga na nandito, samantalahin po natin ang pagkakataon na fully makakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Alright? So, alam ko medyo malamig at medyo yung iba sa atin ay nabitin sa pagtulog, yung tipong kasarapan pala ng tulog, biglang may kumatok. At sabi, gising na po, church na po tayo. At nag-aantay na po yung jeep, yung sasakyan sa labas. Konti na lang, ikaklamp na ng MMDA yon pag di pa kayo lumabas. So, kaya alam ko, medyo nabitin. Pero let's wake ourselves up this morning as we listen to God's Word. Amen? Now, dito po sa ating pong talata ang pong binasa, as part of our pastor's series of lesson about converting our earthly investment into heavenly investment, we should also know how important it is, brethren, to have a solid rock investment. Ano po, yan po ang ating pag-uusapan ngayong pong umaga po na ito. A solid rock investment. Na dito po sa context, the context of Matthew, ito pong binasa po natin, to be particular, sabi nga po ng ating malapas, if you have a good Bible, no, meron po kasing mga publishers na naglalabas ng mga Bibles na when it comes to the Lord Jesus Christ is speaking, ay ito po ay naka-red letter. So ang tawag po dyan ay red letter edition ng Bible. So kung yan po ang klase ng Bible na meron po kayo, makikita nyo po dyan that the verses that we have just read, actually, from chapter number 5, is starting from, ito po ay pagpapatuloy until chapter number 7, ito po ay pagpapatuloy all about the Sermon on the Mount ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay lesson ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagbigay ng preaching, nagbigay ng Sermon on the Mount. So, until chapter number 7, starting from chapter number 5, no? Kung makikita nyo po yan sa inyo pong Bible, from chapter number 5 in verse number 3 hanggang chapter number 7 down to verse number 27, yan po ay naka-red letter. It means the Lord Jesus Christ is speaking. Alam nyo, napakahalaga po na makita po natin ito, although that sinasabi natin, and it is very true, that all Scripture is given by inspiration of God. The Bible is inspired. Everything on it is inspired. At yan po ang pinag-aaralan po natin. And salamat sa Panginoon na sa tuwing makakakita po tayo ng ganyan, I don't know, but some of us here siguro ay makikita natin at mas dama natin ang authority ng Diyos as He speaks here. No, nasabi nga natin, every time we pray, that is the time that we are having a conversation with God. Amen? But every time that we are reading our Bible, that is now the time that the Lord or God is speaking to us. So makikita nyo po yung palitan ng conversation ng isang Kristiyano at ng Diyos at ng kanyang anak. Kaya nga po dito, napakaganda na ito po, kung mababasa po natin from the context of chapter number 7 of this chapter, focuses on practical implications of these things na babasahin ko po sa inyo. Na napakahalaga na habang sa pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos, ay
makita po natin yung context, yung gustong paratingin ng chapter po na ito. Sapagkat the more we know about the context of the chapter, the context of the book and the chapter itself, makikita po natin at mas lalo po nating maintindihan kung ano po yung gustong paratingin sa atin nung chapter po na ito. No, sabi ko nga po, particularly here, the Lord Jesus Christ is speaking here. So tingnan po natin kung ano yung gustong paratingin ng Panginoon po sa atin through this chapter. Now, the context of this chapter focuses on practical implications of Christian living, specifically addressing judgment, okay, discernment, decision-making, and obedience. Na kung makikita po natin, ito pong aking mga binanggit, this 1, 2, 3, 4, and 5 na points po dito, patungkol po sa context ng chapter number 7, ito po ay palasak na umiikot sa buhay ng tao. Okay? Ulitin po natin. Una is, this is all, the focus of chapter number 7 is practical implications of number 1 is Christian living, specifically addressing judgment, okay? And then discernment, decision-making, and obedience. Okay? Now, dito po, sabi ko nga po sa kanina sa inyo, as part of our pastor's series of lesson is concerned about converting our earthly investment into heavenly investment, we should also know kung gaano po kahalaga ang magkaroon ng solid rock investment. Okay? Now, it talks about having the sureness of what you will put in and where you will put it in. Okay? Pag sinabi po nating solid rock investment, ito po ay pinag-uusapan po dito is yung kasiguraduhan ng iyong ilalagay at saan mo ilalagay. Di po ba? Alam niyo po, pag ang usapin ay investment, dapat sigurado ka at dapat long-term thinker ka. Kung ikaw ay investor, iba't ibang klase ng investment ang makikita po natin ngayon, iba't ibang klase ng paraan ng pag-i-invest ang meron tayo ngayon. Okay, some are investing into company, some are investing into yung tinatawag nating mga exchange na yan, at yung mga tinatawag nating stocks, yan, iba't ibang klase ng uri ng investment. But the most important thing, sa isang investor, dapat ikaw ay long-term thinker. Hindi ka lang mag-iisip ng pangbukas or pangmamaya. Pag ikaw ay nag-invest, siyempre, you will made plans, you will made goals. That's how investment works. Di po ba? Na pag ikaw ay isang investor, dapat long-term thinker ka. Naalala ko po, last Monday, is that last Monday? Last Tuesday po. Last Tuesday ata, I think, na nagkaroon po kami ng unang meeting ng alumni officers, no? Dahil nung last graduation ay nagkaroon ng election for the PSS alumni officers. So, meron po kami ngayong bagong set of officers. And then last Tuesday, ay nagkaroon po kami ng meeting. And doon po sa meeting namin, ang ganda ng mga planong nahayag, ang ganda ng mga goals, ng mga purpose, the goals that we are setting is always with purpose, and the plans para pa sa ikalalago ng alumni association. Pero meron kaming humantong kami doon sa pinakahuling usapan na ang tanong namin, hanggang kailan kaya kami? Okay? Kasi napakahalaga po ng tinatawag po nating term when it comes to investment. Amen? I hope that everybody is following me. Amen? Mahalaga ang term, ang salitang term pagdating sa investment. Kasi sabi ko nga po, kapag ikaw ay investor at ikaw ay hindi long-term thinker, malulugi ka. Pag ang isip mo bilang isang investor ay hanggang bukas lang, hanggang next week lang, at hanggang sa mga susunod na buwan lang, at yung sasabihin natin na
tingnan natin kung anong pwedeng mangyari. Abay, delikado ka. Delikado ang investment mo pagdating sa ganyan. Kaya nga, dito po sa ating pinag-uusapan, when we say a solid rock investment, it means it talks about having the sureness of what you will put in and where you will put in. Di ba, pag ikaw ay investor, hindi ka lang magsasabi na, ito, pakilagay nga yung 1 million ko dyan sa isang lugar na yan. Pakilagay nga itong 2 milyon na pera ko dyan sa isang kumpanya na yan. No, hindi ka basta-basta maglalagay at mag-i-invest sa isang bagay. Ano ang gagawin? Ano po ang palasak na ginagawa po natin? Una, pag-aaralan mo. Anong klaseng business yan? Anong klaseng lugar yan? Anong klaseng kumpanya yan? Yang kumpanya na yan, meron po kasi ewan ko kung some of you have already watched this TV series from the States, no? From sa Amerika, actually po itong TV series mo na ito. I don't know if you're familiar doon sa Shark Tank na series of TV series po na yan. Na makikita nyo po doon, yung mga these rich people, these billionaires, not millionaires, but billionaire people, makikita nyo, ano yan sila, minsan 5, minsan 4, yan, makikita nyo po yan sila, na before they invest doon sa nag-present ng business nila, ang una nilang tanong, magkano or bago ka nagsimula ng business, magkano yung hawak mo? And then as your business goes by, tatanungin nila, gaano na ang kinita mo sa ganito sa loob ng gantong taon? Bago sila mag-invest. Bakit? Because they want their investment na kapag nilagay nila dyan, dapat solid yan. Yung tipong tutubo din naman sila kahit papano. Yung tipong meron ding makukuha sila at higit sa lahat, yun nga po, yung sabi ko sa inyo kanina, yung kasiguraduhan nung kanilang ininvest. Now, that's how solid rock investment is, brethren. That is why, dito po sa binasa po natin, I want you to focus on these 3 words as far as the context of this chapter is concerned, which I know, brethren, this will help us more understand the word investment. Alam niyo po, dito po sa series of lesson na po na ito na binibigay po sa atin ng ating mahal na pastor, napakahalaga na maintindihan po natin yung salitang investment. Now, sabi ko nga po, the context of chapter number 7 focuses on practical implications of Christian living, addressing judgment, discernment, decision-making, and obedience. Now, as far as the context of the chapter is concerned, for us to understand more about the word investment, I want you to focus on these 3 words po na ito. Unahin po natin ang salitang discernment. Okay? Now let's talk about, since that we're talking about investment here, having a solid rock investment, let's talk about discernment. Okay? Now, what is discernment, by the way? Discernment is the ability to judge well. Okay? That is discernment. The ability to judge well. It means, brethren, you have the ability to make a right conclusion. Okay po? Now, pagdating sa investment, mga kapatid, it is very important that you have this ability. Now, one of the most important thing na makikita po natin in the implication of the word discernment is lalabas po ang salitang to think. Okay? Ibig sabihin, you've got to think wisely. Okay? Sabi ko nga po sa inyo kanina, pag ikaw ay nag-invest, mahalaga kung saan mo ilalagay at mahalaga kung saan mo ito ipapasok at kung ano yung iyong ipapasok. Napakahalaga po niyan pagdating sa investment. Kaya nga, kailangan merong kang ability to judge well. Sabi ko nga po sa inyo kanina, when it comes to investment, you need to have a proper discernment. Hindi pwede yung basta ka lang makakapagsabi na, sige, mag-i-invest ako dyan. Mukhang maganda. Alam niyo po, sa mga investors na nandito, kahit anong ganda minsan ng presentation, aminin man natin sa hindi,
di ba nandoon pa rin yung pagdadalawang isip natin kung mag-i-invest tayo. Di ba? Kahit ang ganda ng presentation dyan na in 2 years, in 3 months, yung 1K mo magiging 1 million after 3 months. Sa loob ng 5 buwan, meron ka ng 5 million. Yan. At sa loob ng ganitong klaseng span of years, ikaw na ngayon ay nakatira sa mansion. Yan. Ikaw na ngayon ay may kotse. Ikaw na ngayon ay may gantong business. Minsan, kahit anong ganda ng presentation na, Sir Dominic, tumatawa. Kahit anong gandang presentation ng pag-invest, minsan nandun ka sa mga isip, totoo kaya yan? Hindi kayong pag nakita mo, pambira in 3 months. Dati, ngayon, nung pumunta ako dito sa meeting na to, tricycle lang ako. After 3 months, nakakotse na ako. Bakit? Sa taxi ka sumakay eh. Diba? In 3 months, ganito. Nakatira ako sa ganito. After a few months, few years, may bahay na ako. Kasi doon kayo nag-meeting. Diba? Minsan kahit anong ganda ng pag-present, ng presentation, minsan magtatanong ka eh. Pag nilagay ko ang pag ako'y nag-invest dito, ano kaya ang balik sa akin ito? That is what we call discernment, mga kapatid. That is the ability to judge well. Kaya minsan makikita nyo, minsan nagtataka na, hindi naman kasing ganda ng presentation ng isa yung pinag-investan mo. Bakit? Doon ka nag-invest. Dito may kotse ka, doon may pedicab ka. Pero bakit doon ka sa pedicab nag-invest? Bakit? It's because you have the ability to judge well. Now, makikita po natin, sabi ko nga po, hindi ka pwede magsabi lang, sige, yung 1 million ko na dyan, para agad yan dyan. Ilagay mo, pakilagay dyan. Count me in. Sabi nga natin, di ba? Dyan, mag-i-invest ako dyan, ganito. You've got to make sure, brethren, kung maayos ba yung pag-i-investan mo. Kaya nga po dito, makikita nyo po, when it comes to investment, proper discernment ay kailangan. Kailangan alam mo kung saan mo ilalagay ang iyong pera. Kailangan alam mo kung paano mo ito gagamitin at saan mo ito gagamitin. That is discernment. Now let's proceed to number 2. Number 2 is decision making. Okay, as far as, again, hindi tayo lumalayo po sa context ng chapter number 7. Ito pong mga babanggitin ko sa inyo, ito po yung pangatlo sa mga last topics ng chapter number 7. Okay? Now, kanina is discernment. Ngayon, let's proceed to decision making. Now, what is decision making? Decision making is the process of making choices by identifying decisions. Ulitin po natin. Decision making is the process of making choices by identifying decisions. Now, it means, brethren, you have the ability to identify the outcome of your decision. Alam niyo po, pagdating sa investment, kapag ikaw ay blinded doon sa pwedeng mangyari sa'yo, sa outcome ng iyong pinag-investan, delikado yan. Pag hindi mo, sabi nga namin, nung meeting namin itong meeting, nung nag-meeting yung alumni officers, hindi lang naman ito pang ngayong term lang namin. Kundi this is also for the future of the alumni. Now, I hope you're getting the point, brethren, that when it comes to investment, you've got to identify the outcome of your decision. Pag ikaw ay nag-decide, okay, I will invest on this one. I will invest on this thing. I will invest on this part of this company. Dapat, sa ginawa mong decision na yan, dapat alam mo at ma-identify mo anong kakalabasan yan. What is the outcome of my decision of investing on this? Dapat alam mo yan kapag ikaw ay investor. Now, as you can see that this point is very important when it comes to investment. Sa kadahilanan po, ito yung magdadala sa'yo sa point na makakapagsabi ka na tama ang pinag-investan ko. Ito yung magdadala sa iyo sa point na, ito yung part na masasabi mo na, hindi ako malulugi. Hindi mo masasabi na hindi ako nalugi, kung hindi ako malulugi. Bakit? Alam mo agad kung anong kakalabasan ng desisyon mo .
Alam mo kaagad because you have that ability to identify the outcome of your decision by making this, by decision making. Ano po? At napakahalaga po nito, it's because of the reason na pag hindi mo na-identify, brethren, no? Pag hindi mo na-identify yung outcome ng decision mo, manghuhula ka sa kalagitnaan ng ininvest mo. Minsan hindi ka pa makakatulog, minsan hindi ka pa mapapakali na ano na kaya nangyari dun sa pera ko. Umikot na kaya? Umikot na kaya? Baka umikot sa Bombay yun. Hindi naman umikot dun sa company. O baka umikot lang yun doon sa mga ibang tao at, di ba, uneasy ka kapag hindi mo alam yung outcome ng iyong decision. Kaya nga, napakahalaga that when it comes to investment, you have that decision making. Now, lastly, obedience. Okay? Tatlo. Una is, number one is discernment. Now, let's say it out loud, brother. Number one is discernment. Number two is decision making. Then number three is obedience. Now, what is obedience? In this part, obedience is the process of submitting to God's authority and His word. Obedience is submitting to God's authority and to His word. Now, it means you have the ability to respond for the safeness of your investment. Alam niyo po ang kagandahan po dito. Pagdating ngayon sa, kapag ikaw ay isang investor at meron ka rin netong salitang obedience, alam niyo po ang napakaganda po dito sa part po na ito, makaka-respond ka patungkol doon sa pagkasigurado ng iyong investment. Now, these three things, brethren, are so important because dito po sa ating pong talata pong binasa, we have just read how the two persons invest something in their life. Sabi ko nga po sa inyo, dito po natin makikita kung papaano po nag-invest ang wise man and ang foolish man sa buhay nila. Because it talks about having a solid foundation by building on a rock. Alam niyo po, may kita natin dito, sabi ng Bible, after the Lord Jesus Christ gives His sermon patungkol sa papaano ka magbe-bear ng fruit, and then the last part of the sermon, bago niya ihalin tulad ito dito sa ating talatang binasa, makikita po natin na sabi niya, maraming tumatawag sa aking Diyos, pero hindi naman ako sinusunod. Some of them call me Lord, but hindi naman sumusunod sa aking salita. Many will say Lord, at many will prophesy in my name. At sabi nga po ng Panginoon dito, they even cast out demons in my name. Pero kung makikita mo, kung makikita po natin yan, ang sabi po ng Bible po dyan, pag nakita ng Diyos na ikaw ay hindi ka sumusunod sa Kanya, kahit tinatawag mo siyang Panginoon, the saddest part is, I will deny thee. Sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon in verse number 23, and then will I profess unto them, I never knew you. And then sabi ng Panginoon, depart from me, ye that work iniquity. Kaya nga po, ang sabi niya ngayon, eto na, mahalaga na. Now, sabi niya sa lahat ng nakakapakinig netong aking katuruan, therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth it, okay, and doeth them, sabi ng Panginoon, I will liken him unto a wise man, which built. Now, tingnan niyo po, kung makikita niyo po dyan, pag pinag-aralan po natin ng maigi ang salitang built na yan, yung word po na yan will point us to the very implication of the word investment. Na ibig sabihin, ang sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon Jesucristo, sa sino mang nakarinig nito ng aking sinabi at kanilang ginawa, ihahalin tulad ko siya sa isang wise man na nag-invest ng buhay niya, because the house there, brethren, is not just talking about the building per se, but it talks about the life.
Okay? Na ang sabi ng Bible, ihahalin tulad tayo ng Panginoon sa isang wise man na nag-invest sa kanyang buhay upon a rock. Okay? Kung papansinin po natin, of course, wala naman pong gumawa ng bahay. Let's talk about the building lang, for example. Walang gumawa ng bahay sa pamamagitan ng buhangin lang. Di po ba? Wala kang gagawa na saan pag tinanong, saan gawa yung pader mo? Buhangin. Saan gawa yung may second floor ka. Paano mo binuhos yan? Binuhusan ko ng buhangin. Di po ba? Walang gumagawa. Lalo na, it is very important kapag foundation ang pinag-usapan. Naalala ko yung sa Tarlac, yung retaining wall na ginawa ng mga fathers and some of the young people na tumulong po doon. Di ba makikita nyo si Sir Rafi, nandiyan dyan, sukat niya yan. Ilang buhangin, ilang graba, gaano karaming tubig ang ilalagay mo. Hindi lang yung basta salpak ng salpak ng salpak. Bakit? Kasi kapag malabnaw yon, delikado yon, madali lang magiba yon. Di po ba? And kapag nilagay mo yun, maglalagay ka pa ng mga bakal bago mo ibuhos yung buhos na ginawa mo at hindi lang yun, marami ka pang isi-secure. So that's how you invest on the foundation of your house. Now, kaya nga sabi ng Panginoon, makikita natin dito na yung isa ay nag-invest sa buhay niya na gamit ang rock. Yung isa naman, nag-invest sa buhay niya na gamit ang sand. Kaya nga po makikita po natin dito yung pag-signify na ibig sabihin that building on the rock signifies a life founded on Jesus' teachings, providing stability and resilience. Alam niyo po mga kapatid, yan ang maganda. Kapag nakita, pag ito pong dalawang bagay po na itong dalawang salita po na ito ay nakita natin sa ating pong investment. Alin po yun? The stability and resilience ng ating investment. Kapag pag pinag-usapan nating stability, it means yung tibay. Kapag pinag-usapan natin ang resilience, ibig sabihin yung endurance. Alam niyo po ba pagdating sa investment, napakahalaga nito? Kasi kapag walang tibay at walang endurance ang investment mo, of course, pag walang tibay, mabilis yan mawala. Kapag walang endurance, hindi mo alam kung hanggang saan darating ang investment mo. Na pag yan po ay napansin natin, na makikita natin na kapag dumating yung bagyo, katulad neto, dito po, sabi ng Bible, verse number 25, when it comes to the wise men, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, which the wise men built upon the rock. Ang sabi ng Panginoon, and it fell not. Okay? And it fell not, for it was founded upon a rock. Let's proceed. Verse number 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house which the foolish men built. Sabi ng Panginoon, and it fell. And great, hindi lang basta fell, kundi sabi ng Panginoon, and great was the fall of it. Di po ba? Alam nyo, kung titingnan natin, pag dumaan ng bagyo, talagang masasabi nating wash out. Wala talagang natira. Alam niyo po, brethren, pag ito pong tatlong bagay po na ito ay nakita po natin sa ating pong investment, brethren, alin po yon? Una is discernment. Number 2 is decision making. Number 3 is obedience. Makikita po natin na kapag dumating ang bagyo, sa biyaya ng Panginoon, hindi ka lugi. Yan po ang kahalagahan na pag sinabi po nating investment, yan ang kahalagahan. Dapat yung hindi ka malulugi. Kaya nga this church is very much open when it comes to your investment. Because when it comes to our investment, ano po ba ang gusto nating mangyari? Di po ba? Ano po ba ang gusto nating mangyari? Palaguin or palugiin?
palaguin or palugiin. Alam niyo po, dito po, tinuruan tayo ng salita ng Diyos, not just only on this chapter, pero tinuruan po tayo ng salita ng Diyos kung paano hindi malulugi ang ating investment. According to Matthew chapter number 6 and verse number 19 to verse number 21, the Bible says, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Kaya nga po, let us always put this in our mind, brethren, kagaya ng sinabi po ng ating mahal na pastor 2 weeks ago. Ang sabi po ng ating mahal na pastor, that investment is always an idea of God and not men. Dahil kung titingnan po natin from the very beginning of investing, brethren, ang pinakaunang nag-invest ay walang iba kundi ang Diyos. In-invest niya ang pagmamahal niya sa atin. Kaya nga po, we have these blessings right now na tinatawag po natin. Na pag sinabi po natin, when we say idea, dahil investment is all the idea of God and not men, pag sinabi po nating idea, it's all about having a purpose. Pag ikaw ay nag-invest, may purpose ka, bakit ka nag-invest? Hindi ka lang nag-invest kasi marami kang pera. Hindi ka lang nag-invest kasi, siyempre, sumasagana tayo kaya mag-i-invest ako. No. Hindi lang ikaw nag-i-invest dahil sa ganong klaseng bagay. Kundi ikaw ay nag-i-invest with a purpose. That is the reason why we give. It's because there is a purpose. Kaya nga, dito po makikita nyo, sa ating pong simbahan, ang way of investment po natin dito sa simbahan ay hindi lang basta, sige, magbigay ka lang at okay lang yan. Pag nagbigay ka, ang galing, palakpakan, nagbigay siya. Hindi po ganun. Makikita nyo po, as you invest here in our church, you're not just investing in this particular building, but the most important thing, since that investment is an idea of God and not man, you are not just investing on the building per se, but you are investing in the life of those who are on this building. Tingnan nyo po, for example, alam nyo po, nung pumunta kami doon po sa Libon, sa ating pong mission doon po sa Libon, sabi ko nga po, hindi ko ma-imagine na nung anniversary nila, meron silang 230 in attendance. Kasi noong nandoon po kami, noong umaga, na anong first night of revival, they have the total of 173 in attendance. Hindi mo na alam kung paano papaupuin. Okay pa kung, of course, alam natin, pag sa probinsya ka, makikita mo, isang punong nakatumba, pwedeng gawing upuan Di ba? Isang drum at isang balding tinaob, pwedeng gawing upuan Pero pag tiningnan nyo po, yung construction of the mission house is concerned, my goodness, 173. Gumawa sila ng trapal ng extension na merong pader na plywood kasi ayaw po nung may-ari na idugtong kasi yung extension po na ginawa nila na may trapal, na safe naman, may dalawang tubong kawayan na gano'n at nakatali ng alambre, magkaiba po ang may-ari. Okay? Magkaiba po ang may-ari. Yung mission house at saka yung ginawang extension. So it means, hindi nila pwedeng pagdugtungin ng basta-basta. Maaari siguro kung pinagdugtong nila yon, Brother Jay, di ba? Medyo malaki-laki pa. Pero dahil nga magkaiba po ng may-ari, hindi sila basta gumagawa ng action. Kaya nga, ang naging monitor nila ay flat screen window. Maliit lang, malaki pa po yung bintana na nakikita natin sa likod. Maliit lang talaga na makikita mo, sa kagustuhan nilang makakarinig ng salita ng Diyos, nakadungaw na lang sila lahat ng ganun.
Eh pag nakadungaw yung nasa harap ng ganon, so isipin nyo, yung nasa likod, nakatayo na yon all throughout the service. Bakit? Kasi pag dumungaw yung first row, dudungaw yung second row, pataas ng pataas yun, kapatid. And later on, you will know, yung nasa pinakalikod, nakaganon na sa upuan. Para lang makapakinig ng salita ng Diyos. At tingnan niyo po, that is the first example na sinasabi ko po sa inyo. Kaya nga po, let's proceed sa balikatan. Kita niyo po, pag tinignan mo yung isang tao, pambihira naman to. Ano bang pag-asa na itong young man na ito? Ano bang itsura nito? Pumasok doon, pambihira, pumasok ng balikatan. Medyo sa kolokyal at sa salitang mga pangkabataan, mga galawang ghetto eh. Talagang pag nakita mo kung umasta, hindi mo makausap ng maayos. Pag kinakausap mo, di sir, di po. Di makatingin eh. Kakabahan ka, baka pag tumingin sa'yo, pula yung mukha eh, ay pula yung mata eh. Di ba? Hindi mo sure, pag tinignan mo, pambira. Anong future? Anong future neto? Pero hindi nyo po ba napapansin? Salamat sa Panginoon, bagamat hindi pa naman tayo nakakapunta sa iba't ibang mission churches natin, but we are investing on the mission fund. Hindi mo man nakita personal ang outcome ng mga nagbalikatan, but let me tell you that you can identify the outcome of your decision. Na ano po yun, na nung dumating yung balikatan, magsusuporta ka, mag-i-invest ka. It doesn't matter how big, how small your investment. The most important thing is that you invest. Bakit ka nag-invest? Hindi mo naman kilala yung bata. Bakit ka nag-invest? Hindi mo naman kilala yung lalaki. Bakit ka nag-invest? Hindi mo naman kilala yung babae. It's because you have the ability. God put an ability in your mind to have to have that ability of making decisions dahil makikita mo yung outcome ng iyong decision. Tingnan niyo po, gusto niyo po makakita ng isang desisyon, gusto niyo po mailagay sa katotohanan yung outcome ng decision na ginawa po ninyo during the balikatan. Sa biyaya po ng Panginoon, 2 delegates from balikatan, 2 cadets from our balikatan na lalaki, ngayon po ay nagsuko ng buhay at observers na sila as a full-time staff here in our church. Kung makikita nyo po mga kapatid, yung investment, maaaring, Josh, tayo ka nga. Josh, tayo ka. Gising ka ba, Josh? Kung makikita nyo po, sino po nakakakilala dito sa inyo sa kanya? Maliban, siyempre, sa mga taga Central East. Sa iba na nag-invest during balikatan, sino pong nakakakilala sa kanya? Ang nakakakilala lang sa kanya si Sir Janus kasi binantayan to ni Sir Janus kasi Villanueva ang apelido nito eh. Sabi ni Sir Janus sa kanya, umayos ka. Villanueva din ako. Oh. Kaya sino po nakakakilala sa kanya? Wala naman. But still, sa biyaya ng Panginoon, you still invest on His life. Bakit po? Kasi na-identify nyo na pwedeng mabago ang taong ito. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nasa 3 months observation na po siya ng full-time staff dito sa simbahan. Not just only him, nasa si Daniel? Daniel? Si Daniel, balikatan delegate din po yan. You see, sino, maliban sa south side area, sinong nakakakilala sa kanya? Some of you, group na siguro kakilala nyo siya as part of the group of your young people. But to those who invest in balikatan, sino nakakilala sa kanya? Seldom. Hindi lahat. Bihira lang. But still, you invest. And this is the product of your investment. Si Steven ba nagbalikatan? Hindi. Di ba? Makikita nyo po. Now, thank you. Steven, pakitayo please. Si Steven po, hindi siya nagbalikatan. Now, dahil hindi siya nagbalikatan, it means that you don't have investment. Remember, galing po yan ang area. Paano po tayo nag-invest? Nag-invest tayo through the transportation expenses of the church. Nag-invest tayo so that the full-time staff may reach Him. So that the members of this church will reach Him, may reach Him. Ngayon, hindi man siya nagbalikatan, but as he attend the church,
as he hears the preaching of the Word of God. And it's because you've been challenged by the preaching of the Word of God, you invest something in his life. Therefore, that is the product of your investment. Kasama na po siya sa dalawang ito na nag-o-observe bilang full-time staff. Thank you, Brother Stephen. You see, mga kapatid, ito po ang maganda sa investment. Yung nakikita mo, yung product, yung resulta ng investment mo. Yan po ang kagandahan dito sa ating simbahan. And as far as you know, ngayon we are praying to have a grandstand doon sa Baptist Ranch natin sa Tarlac. Pinagpipray po natin yan. Alam niyo po kung sa biyaya po ng Panginoon, isa po ako sa mga unang nakapunta noong hindi pa gano'n ang itsura ng Ramos. As in, wala pang chapel. Nung pumunta kami doon, ako, si Sir Rico, si Sir John Kilayco, si Sir Paul Fohas, at si Sir Saddam, or si Sir Samuel. Yan, baka pagalitan ako eh. Si Sir Samuel. Yan, 5 po kami pumunta doon na hindi mo ma-determine paano nagkaganon doon ngayon. Yung lugar, ang meron lamang po doon is yung bahay na nakikita natin kapag papunta tayo going to the covered court or sa multipurpose building po natin. Yun lang yun. Yun lang ang pinaka-structure doon that time. Pero yung chapel, yung pinagtatayuan ng chapel, the boulevard itself, hindi mo mapipicture out na meron palang pwede palang magkaganong lugar doon. But it's because of your investment, brethren, we are now enjoying the Baptist Ranch. E sa mga young people na naka-attend ng first scouting, alam nyo kung gaano kaliblib yung lugar ng multipurpose building. Hindi ka pupunta dun, I'm telling you. Hindi mo alam kung yun ay palubog na o mataas pa. Bakit hindi mo makikita yun? Nung sinabi ni pastor na gagawa ng court doon, ng basketball court, napapakamot ka sa ulo sa paano mangyayari. Hindi mo alam kung gaano kaliblib yung lugar na yun. Na masasabi mong delikado pa nga pag pumunta ka doon. Pero ngayon, brethren, we are now enjoying the Baptist Ranch. Amen? Now, mission churches, when it comes to the mission churches, ngayon po, doon sa sinasabi ko pong pinakahuling mission church na pinuntahan po namin ng ating mahal na pastor sa Libon, Albay, ngayon po, they are praying. At I think the news is, yung balita na nakarating po ngayon sa ating mahal na pastor, yung tiningnan po naming lote na pinagpipray na mabili po ng simbahan po doon ay pumayag doon sa presyo na hiniling ng simbahan. At yun po ay presyo na pang 2 lote sa murang halaga. Na kung titingnan natin, pambira, apaka-imposible. Dito, imposible. Pero mga kapatid, sa kanila maaaring imposible yun, but because of our investment, they can do it. Kaya nga po, ito po ang pinakamagandang tandaan po sa lahat. When it comes to our investment, let us always make sure that our investment is a solid rock investment. Katulad ng wise man. Tapos na po ako. Katulad ng wise man. Makikita niyo po, alam niya maaaring siya ay nagtayo ng bahay niya during summertime. Okay? Mainit. Pero alam niya that at some point, rainy season will come. Alam niya at some point na darating sa punto na babagyo. At kapag bumagyo, malaki ang tendency na maaaring malakas ang hangin at tuloy-tuloy ang tubig. Kaya alam niya na balang araw, pwedeng magiba ang bahay niya. Kaya nga ano po ang ginawa niya? He invests on building his house upon a rock. Now, ihalin tulad po natin nawa ngayon pong umaga po na ito sa ating pong Sunday School, maihalin tulad po natin ang investment po natin sa ating pong Kristiyanong pong buhay. Sabi ko nga po, ano ba ang gusto natin mangyari sa investment natin? Palaguin or palugiin? 2 bagay na dapat natin i-check. Nag-present po ako sa inyo ng mga produkto
ng inyong investment sa simbahan na ito. Produkto na patunay na ang investment ninyo ay hindi po napupunta sa walang kakwenta-kwentang bagay. Iilan lang po yan sila. Ilan na po ang nabago na buhay po dito sa biyaya ng Panginoon dahil sa mga taong nag-invest sa gawain ng Panginoon. Then brethren, let us not get tired of it. Let us always make sure that our investment is a solid rock investment. I hope you did learn something sa ating pong Sunday School. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, thank you for the Sunday School. Thank you for your word that was given to us, O God. Salamat po, Panginoon, sa katapatan niyo po sa aming pong buhay. And salamat, Panginoon, dahil ang katapatan niyo po ay hindi lang nagmamanifest sa mga ibang bagay, Panginoon, kundi nagmamanifest po ito sa tinuturing po naming importante sa buhay po namin bilang anak po ninyo, Diyos. And thank you, O God, that your faithfulness ay masasabi po namin sa ang katapatan niyo po sa buhay ng bawat individual ay kitang-kita po namin na nagmamanifest po ito sa amin araw-araw. Kaya patuloy po kayo manguna, Panginoon. At ito pong lesson na aming narinig all about investment ay nawa makita po sa amin ng right discernment, decision-making, and obedience to your authority and to your word, O God. Thank you, and please forgive us from all of our sins. Bless the whole service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.